Kumusta po kayo, mga minamahal naming gintong edad? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakasensitibong paksa, isang bagay na madalas ay ayaw nating pag-usapan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang sarili nating pamilya. Ito po ay tungkol sa pinansyal na pang-aabuso ng mga kamag-anak sa ating mga senior. Alam po naming mahirap itong harapin, pero mahalaga po itong pag-usapan para sa inyong kapayapaan ng isip at seguridad. Sa gintong edad, layunin po naming gabayan kayo sa bawat yugto ng inyong buhay at kasama po rito ang pagprotekta sa inyong pinaghirapan at dignidad. Hindi po kayo nag-iisa sa ganitong uri ng problema at mayroon po tayong mga paraan para maiwasan at malutas ito. Kaya po, makinig ng mabuti at pag-usapan natin ito ng may paggalang at pag-unawa. Una po, linawin natin. Ano ba ang ibig sabihin ng financial abuse ng pamilya? Hindi po ito tungkol sa simpleng paghingi ng tulong o paghiram ng pera na may intensyong bayaran. Ang financial abuse po ay ang paggamit o pagkuha ng inyong pera, ari-arian o iba pang resources ng walang pahintulot o sa paraang mapanlinlang, mapilit o mapagsamantala. Halimbawa po, kung ang isang kamag-anak ay kukunin ang inyong ATM card at gagamitin ng walang pahintulot o pipilitin kayong pumirma ng mga dokumento na hindi ninyo naiintindihan para mailipat ang inyong ari-arian sa kanila. Maaari rin po itong mangyari sa pamamagitan ng pagpapabayad sa inyo ng kanilang mga utang o pagkuha ng inyong pensyon o savings para sa kanilang sariling kapakanan, sa halip na para sa inyong pangangailangan. Minsan, pinipilit din po kayong magbenta ng ari-arian o kukuha ng pautang gamit ang inyong pangalan nang hindi ninyo alam. Ang mahalaga po ay malaman ninyo na may karapatan po kayo sa inyong pinaghirapan at walang sino man kahit pa kamag-anak ang may karapatang kumuha nito ng labag sa inyong kalooban o para sa kanilang sariling interes lamang. Ngayon po, bakit nga ba nangyayari ang ganitong klaseng pang-aabuso, lalo na mula sa mga mahal natin sa buhay? Mayroon po tayong ilang dahilan. Una, ang tiwala. Madalas sa mga mahal natin sa buhay, ang pinagkakatiwalaan natin ng buo, lalo na sa ating pagtanda. Hindi po natin inaasahan na sila ang gagawa ng masama sa atin. Pangalawa, ang pagiging dependent. Habang tumatanda po tayo, maaring mas maging dependent tayo sa ating mga anak o apo para sa pang-araw-araw na pangangailangan, sa pag-asikaso ng papeles o maging sa pag-aalaga. Ito po ay maaaring samantalahin ng ilan. Pangatlo, ang takot. Takot na mag-isa, takot na hindi na alagaan o takot na maging pabigat. Dahil dito, minsan ay pinapayagan na lang natin ang kanilang mga hiling kahit palabag sa ating kalooban. Pang-apat, ang kultura. Sa ating kultura, malakas po ang konsepto ng utang na loob at ang responsibilidad ng mga anak sa magulang. Ngunit minsan, ito po ay ginagamit na dahilan para manghingi o kumuha ng pera ng sobra-sobra at panghuli ang kakulangan sa kaalaman. Marami po sa ating mga senior ang hindi po alam ang kanilang mga karapatan o hindi po sanay sa modernong pananalapi, kaya po madali silang malinlang o mapagsamantalahan. Paano po natin malalaman kung nangyayari na ito? Meron pong ilang senyales na dapat nating bigyan ng pansin. Una, kung bigla na lang pong nawawala ang inyong pera o may mga hindi maipaliwanag na transaksyon sa inyong bank account. Kung may nakikita po kayong mga resibo o bank statement na may mga pinagbayaran na hindi ninyo alam, ito po ay isang malaking babala. Pangalawa, kung may mga bayarin po kayo na hindi nababayaran kahit may pondo naman, tulad ng kuryente, tubig o renta, maaring ginagamit ang inyong pera sa ibang bagay. Pangatlo, kung pinipilit po kayong pumirma ng mga dokumento na hindi ninyo naiintindihan, lalo na kung may kinalaman sa lupa, bahay o iba pang ari-arian, huwag po kayong pipirma
ng kahit ano nang hindi ninyo nauunawaan ang nilalaman nito. Pang-apat, kung bigla na lang pong nag-iisa kayo at inilalayo kayo sa inyong mga kaibigan at ibang kamag-anak, ginagawa po ito para walang makapansin sa kanilang ginagawa. Panglima, kung may nakikita po kayong mga bagong ari-arian o mamahaling gamit ang isang kamag-anak na hindi naman nila kayang bilhin at alam ninyong galing sa inyong pera. At panghuli, kung bigla na lang pong nagiging mahirap ang inyong buhay kahit alam ninyong may ipon kayo o may pensyon, kung ang inyong kalidad ng buhay ay bumababa dahil sa kakulangan sa pera kahit may pera naman kayo, ito po ay senyales ng problema. Ngayon po pag-usapan natin ang mga hakbang na maaari ninyong gawin para protektahan ang inyong pinaghirapan at ang inyong sarili. Una, maging organisado sa inyong pananalapi. Itago po ng maayos ang lahat ng inyong importanteng dokumento tulad ng bank statements, titulo ng lupa, insurance policies at iba pa. Kung maaari, gumawa po kayo ng listahan ng lahat ng inyong ari-arian at ipon. Pangalawa, magkaroon po ng isang taong pinagkakatiwalaan na hindi po kasama sa mga pinaghihinalaan ninyo. Maaaring ito ay isang kaibigan, isang malapit na kamag-anak na mapagkakatiwalaan o isang abogado. Sabihin po sa kanila ang inyong sitwasyon at humingi ng payo. Pangatlo, magtakda ng malinaw na hangganan o boundaries sa inyong mga kamag-anak. Hindi po masama ang tumanggi kung ang hiling ay labis na at nakakaapekto na sa inyong pamumuhay. Sabihin po ng malumanay ngunit matatag na mayroon kayong sariling pangangailangan. Pang-apat, kung may ATM card kayo, huwag po itong ibibigay sa iba kahit pa sa inyong mga anak. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-withdraw, sumama po kayo at huwag ipaubaya sa iba ang paghawak ng inyong card at PIN. Panglima, kung meron po kayong digital banking, siguraduhin na kayo lang ang nakakaalam ng inyong password at hindi ito nakasulat kung saan-saan. Pang-anim, kung kinakailangan, magkaroon po ng power of attorney na pinagkakatiwalaan ninyo na may malinaw na limitasyon kung ano lang ang pwede niyang gawin. At panghuli, kung meron po kayong lupa o bahay, siguraduhin na ang titulo ay nakapangalan pa rin sa inyo. At huwag po itong ililipat sa pangalan ng iba nang hindi ninyo lubos na naunawaan ang implikasyon. Kung sakaling nakakaranas po kayo ng ganitong sitwasyon, tandaan po ninyo, hindi po kayo nag-iisa at mayroon pong mga ahensya at tao na handang tumulong. Una, maaari po kayong lumapit sa inyong lokal na DSWD o Department of Social Welfare and Development Office. Meron po silang mga programa at serbisyo para sa proteksyon ng mga senior citizen. Pangalawa, maaari po kayong kumonsulta sa isang abogado. Meron po mga free legal aid services na nagbibigay ng payo, lalo na para sa mga senior. Maaari po silang tumulong sa inyo na maunawaan ang inyong mga karapatan at kung ano ang mga legal na hakbang na pwede ninyong gawin. Pangatlo, makipag-usap po sa inyong pinagkakatiwalaang kaibigan o sa mga lider ng inyong komunidad o simbahan. Minsan, ang simpleng pagbabahagi ng inyong problema ay makakatulong na makahanap ng solusyon. Pang-apat, kung nasa ibang bansa po kayo at nakakaranas ng ganito, maaari po kayong lumapit sa local elder abuse hotlines o social services doon. Mahalaga po na hindi ninyo sarilinin ang problema. Ang paghingi ng tulong ay hindi po senyales ng kahinaan, kundi senyales ng lakas at pagpapahalaga sa sarili. May karapatan po kayong mabuhay ng payapa at may dignidad. At may karapatan po kayong ipagtanggol ang inyong pinaghirapan, higit sa pera at ari-arian. Ang pinakamahalaga po ay ang inyong kapayapaan ng isip at ang inyong dignidad. Ang pagtanda po ay isang yugto ng buhay na dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Hindi po ito dapat maging panahon ng pangamba o pag-aalala.
sa inyong seguridad sa pananalapi. May karapatan po kayong magkaroon ng kapayapaan sa inyong tahanan at sa inyong pamilya. Kung ang isang sitwasyon ay nagiging sanhi na ng matinding stress, kalungkutan o takot, mahalaga po na bigyan ninyo ito ng pansin. Unahin po ang inyong sarili, ang inyong kalusugan, at ang inyong kapakanan. Huwag po kayong matakot na ipagtanggol ang inyong karapatan. Ang inyong halaga ay hindi po nasusukat sa kung gaano karaming pera ang mayroon kayo, kundi sa inyong pagkatao, sa inyong mga karanasan at sa inyong kontribusyon sa mundo. Manatili pong matatag, may pananampalataya at laging alalahanin na mahalaga po kayo. Mga minamahal naming gintong edad, sana po ay nakatulong ang pag-uusap nating ito. Ang paksa po ng financial abuse ng pamilya ay mahirap, ngunit kailangan po nating harapin ng may kaalaman at lakas ng loob. Tandaan po ninyo, ang pagtanda ay isang gintong yugto ng buhay na dapat nating ipagmalaki at protektahan. Manatili pong mapagmatsyag, maging matalino sa inyong mga desisyon, at huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang inyong seguridad at kapayapaan ang aming pangunahing layunin dito sa gintong edad. Kung nakatulong po ang video na ito, huwag po kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang gabay at inspirasyon. I-like at i-share din po sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang sa impormasyong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli nating pag-uusap dito sa Gintong Edad, ingat po kayo palagi